Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Bago tayo matutulog, mag-live tayo. Nandito tayo sa kwarto ko sa bahay. Nagpagawa tayo ng maliit na kwarto. Dito tayo sa bahay natin ngayon. And then, meron akong isi-share sa inyo ngayon. But before that mga kapatid, kumusta po? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At meron akong isi-share sa inyo po. But before that, greetings muna tayo sa mga live na mga kapatid natin na laging sumusubaybay, sumusunod sa atin bago tayo matulog, bago lang po nakarating sa bahay. Okay? So, greetings muna sa mga nanood ngayon. Hello, Father Darbying, Mangagoy Bislig, si Jennifer Velez, si Marcos Arupi, si Marvin Rojas, nanood sa atin ngayon. Kumusta? Agoy Miloy Vlog, nanood sa atin. Okay. Merong sinasabi si exorcism moment muna tayo mga kapatid. Mas mabuti na mamulat tayo sa katotohanan patungkol sa occultism. Dahil marami sa atin na akala natin yung kapangyarihan nila ay galing sa Panginoon. Galing sa Diyos. Sabi ni Saint Pius X sa kanyang encyclical Pascendi Domice Gregis, sabi niya, occultism is a great danger to faith. Occultism is a great danger to faith. Alam nyo, meron tayong pasyente mga kapatid, nakatanggap ng threat galing sa albularyo. Alam nyo, nabiktima siya sa albularyo. Ginahasa siya sa albularyo mga kapatid. At yung pagtatalik daw ay paraan upang gagaling siya. And then nakuha siya sa albularyo. Isang beses lang po nakuha siya sa albularyo. Binigyan siya ng kalansay. At sinabi ng albularyo, may mangyayari sa iyo kapag sasabihin mo ang nangyari sa atin. So, kukulamin kita, merong threat. So, dahil doon, grabe yung trauma ng pasyente natin. Ngayon ay ginawa natin yung processing sa kanya. Grabe yung trauma niya. And dahil doon, 15 albularyos po ang nilapitan niya. Ang dami po. Puno siya ng takot, pero ngayon, dahil binibigyan natin siya ng series of deliverance, series of counseling, series of processing,
lahat ng mga karamdaman niya ay nawala. No? Lahat ng karamdaman niya ay nawala. At hindi kaya ko siya na isampahan ng kaso, pero hindi na nila gusto. Hindi na sila gusto na kaguluhan. So, yan din ang decision nila. So, kita natin mga kapatid na mag-ingat talaga. Hindi naman lahat na gumagawa dyan. Pero biktima siya sa isa sa mga albularyo na nilapitan niya. 15 ka mga albularyo ang nilapitan niya. Isa sa mga albularyo na nilapitan niya ay nakuha yung pagkababae niya. Grabe, no? So, mag-ingat po kayo. It is a danger of faith. Sabi ni Saint Pius X, the year 18th century, occultism is a great danger to faith. Ulitin ko, occultism is a great danger to faith. At si Padre Pio, nag-rejoin din naman. Sabi ni Padre Pio, stay away from occult practices. They lead to hell. So, grabe na, they lead to hell. Delikado. So, ngayon, ay sa pamagitan ng programa natin, sana mamulat po kayo, hindi po akin yun. It is the saying of the saints. Because it is the teachings of the Word of God. Nabasahin natin ang biblical text. So, mabuting basahin natin para meron tayong makukuha. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 18, 10 to 12. Ito nakasulat, let no one be found among you who practices divination or sorcery, interprets omens, mga maka-interpret sa mga pangyayari, engages in witchcraft or cast spells, do not turn to mediums or seek out spiritists, mga occult practitioners po ito. Exodus chapter 22 verse 18. Many of those who believe now come openly confess their evil deeds. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together. So yung mga occultista nag-surrender sa mga apostol. Sinusurrender nila yung kanilang kapangyarihan. Acts chapter 19 verse 19. Galatians chapter 19 verse 21. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, idolatry, witchcraft. Malinaw na malinaw. It is all about occultism, mga kapatid. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake. Divination, yan, occultism. So, malinaw na kikita natin na hindi talaga ito nakaayon sa kalooban ng Diyos. Marami sa mga Katoliko ngayon na lumalapit sa mga albularyo. So, inuulit natin dito sa ating programa na hindi maganda po yun. Pasensya na po kayo. Sinasabi natin, ang dami ng mga albularyo nag-surrender sa atin. Last week, dalawang albularyo nag-surrender sa atin. Dahil yan po ang katotohanan. Dapat i-renounce natin, yung paglapit lang natin. Lalong-lalo na kapag meron tayong angkan. Meron tayong family members na nag-practice talaga nito. Dapat i-renounce yan. At yung babae po ay na-liberate na po siya. Malaki yung kaginhawaan na wala yung karamdaman niya. Lahat ng karamdaman niya, makatulog na siya ng mabuti. And then during exorcism po,
Hindi na siya mawala sa sarili niya. Liberated na po siya at yung kanyang kalagayan nag-improve talaga. Siya po ay tuwang-tuwa. Hindi lang siyang tuwang-tuwa, pati na yung pamilya niya. Tuwang-tuwa sa kanyang physical improvement, physical healing. At binigyan siya ng processing ngayon. No? Dahil kinakailangan niyang processing eh. Kapag hindi ma-process ang isang tao, hindi ma-liberate agad. So, sana po sa mga laging lumalapit sa mga occultista, divination, witchcraft, sorcerer, mag-ingat po kayo. Hindi po safety po yung mga habak ninyo, yung mga superstitious sa bahay. Ang dapat ilagay natin mga religious symbols po. Galing po sa pare, it should be blessed by the priest. Huwag niyong ilagay sa inyong bahay yung mga religious items na hindi na bless ng pare. Dapat ma-bless ng pare po. Yan po ang kinakailangan mga kapatid. Kapag hindi natin magawa ang pagpa-bless, wag mo na niyong ilagay po sa inyong bahay. Hindi po maganda yon. Dapat bago niyo ilagay sa pintuan ninyo yung cross, yung rosary, yung religious image, dapat may altar po. Dapat po may altar. Dahil kapag it is a symbol of, it is a sign that it is a great reminder for us to call Jesus, to call the Lord, to call and to ask intercession of the saints and all of the angels, mga kapatid. Yan po ang kinakailangan natin. And then, sabi naman meron pang isang santo, sabi ng isang santo dito, si Saint Catherine of Siena. Sabi niya, occult practices blind the soul. Grabe, no? Yung pigto pala. Blind the soul. Marami sa atin na hinaharas na sa kanilang isipan. Hinaharas na ang kanilang emotion. Kailangan talaga na mamulat tayo nito. Kapag hindi tayo mamulat dito, delikado po yung buhay natin. Alam nyo, yung babae na nabiktima ng albularyo, may bubulong sa kanyang tainga na mas mabuti pa magpakamatay ka na. Wala ka ng puwang sa mundo, wala ka ng direksyon sa mundo, malinaw na malinaw din. And then, magpakita yung mga espiritu sa kanya at gagahasain siya. Gagamitin siya, spirit of incubus. Grabe, no? At hindi po yan panaginip, makikita niya. Pero open yung psychic ability niya. Sa awa ng Diyos, wala nang nagpakita sa kanya ngayon dahil yung pagkabuo sa kanyang pananampalataya, pagkabuo sa kanyang pag-ibig at debosyon sa Panginoon ay malaking tulong po na naibigay sa kanyang spiritual growth. And then masayang-masaya na po siya ngayon. Patuloy pa tayo na nag-accompany sa kanya with our team at pasalamat po tayo nag-survey na po tayo sa lugar para mapirmahan na sa may-ari at sa ating mahal obispo. Dahil nung una hindi pa yun napirmahan, hindi pa yun na-deny, pero nakasimula na tayo. Pero ngayon, hindi tayo magsimula without the proper donation. Kung meron ng sign, doon pa tayo magsimula, mga kapatid. Okay? Yung kanyang tiyan na masakit, parang meron silang severe ulcer. Pero sa pagpunta sa doktor, walang findings, walang diagnose. By the way, sa mga gustong magbisita sa atin sa office, until
Thursday to Sunday po yung usually open sa office natin. So maka-accommodate tayo. Dapat nandun na po kayo, 8 a.m. po, dahil merong catechism po. Yan po ang pinaka-importante po, yung catechism. Kinakailangan po natin yan to increase our knowledge, to increase our faith to the Lord. Hindi natin mag-increase ang ating pananampalataya sa Panginoon kapag hindi natin ma-increase yung ating kaalaman patungkol sa Panginoon. Okay? Yan po ang sinasabi ni Saint Catherine of Siena. Occult practices blind the soul. Grabe, no? Occult practices blind the soul. At sabi naman ni Saint Bonaventure, medieval saints po ito, occultism leads to idolatry. Parang yung inyong mga anting-anting, parang tinuturing na ninyo ng Diyos. Yan ang mag-protect sa'yo. Yan po. It is idolatry. It doesn't only blind our soul. It also lead us to idolatry. Yung habak ninyo parang dahil may kapangyarihan parang mas naniwala ka pa sa Diyos. Mas naniwala ka pa sa habak mo kaysa Diyos. Yun po ang delikado dyan, di ba? So mag-ingat po kayo. At sana po ay huwag na kayong maniwala sa ganito. Merong mga occult paraphernalia. Ang dami po. Mayroon nakita ko na isang exorcist daw siya. Pero ang dami niyang mga habak dito. Hindi po yan maganda. Yung pananampalataya natin ay hindi sa anting-anting. Hindi sa mga objects. Ang pananampalataya natin ay sa Panginoon lang. Wala ng iba pa. God is more than enough. Period po. God is more than enough. Okay? At sabi naman ni John Chrysostom sa 3rd century po, sabi niya, the devil's snare is occultism. Ano? The devil's snare is occultism. So, grabe, no? The devil's snare is occultism. Ano yung snare? Trap. Mag-iingat talaga tayo. At alam nyo, marami sa ating mga Katoliko ngayon na merong mga anting-anting, merong mga yam-yam, merong mga habak. Kailangan po i-surrender yan. Kailangan po i-renounce yan. Kailangan po na ilibing yan. Dahil it is the devil's, sabi ni, it is the devil's snare. The devil's snare is occultism, the trap of the evil spirit is occultism. So, malinaw na malinaw yan, ha? Yan po ang sinabi ng mga banal. Kaya hindi ko po yan, hindi po ako nagsabi niyan. Di ba? And then, punta naman tayo sa sabi naman ni Saint Jose Maria Escriva, occultism is a deception of the devil. Okay? Exorcism, occultism is the deception of the devil. By trap of the devil, diba? Saint John of Shanghai, occultism is a path leading to spiritual destruction. Grabe, no? Magic and occultism, say Saint Seraphim of Sarov, magic and occultism are demonic arts, spiritual destructions. So mag-ingat po tayo. Occultism is a counterfeit spirituality.
So, mag-ingat po tayo mga kapatid ha. Pero nagtanong sa atin, si MC Reasonable, Father, as ko na bunyagan ko sa Catholic, bata pa. Bata pa ko, baka kumpirma po ko. Pero pag 20 years old na ako, nabautismuhan ko sa born again because na ako nagpuyo sa akong nanay. Kaya nag-school man ko, wala ko kapuyan. After na human na ako, naka-work, nigawas na ko silang balay, ni balik jud ko simba sa Catholic. As ko, mapabunyag na po ko balik sa Catholic. Hindi ka na po magpabinyag muli sa Catholic. Dahil nabautismuhan ka na eh. Yung bautismo may indelible mark. Indelible mark, hindi yan mawawala. Yung indelible mark sa bautismo, ang gagawin mo, umpisal ka lang, and then magsagawa ka ng profession of faith. Welcome home pala. No? Welcome home pala sa simbahan po. At dapat maging matatag tayo at palalawakin natin yung ating kaalaman sa ating pananampalataya. Salamat Father, ang akong pagbangko nakapasar sa board exam sa nursing. Wow! Thanks kayo, Father. Si Mary Grace Mahilom. Salamat kayo. So siguro before ako matulog, mag-relive po ako para sa inyo. At meron akong isi-share na naman sa inyo. Corcordia Galyugo, maayong gabi, Father. Si Rosalie La Fuente, si Lucas Adua. Good evening, Father. Watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. Niza Hueco Simafranca, sa Davao del Sur. Si Lizelle Tongkol, si Niza Ignacio Macaza. Si Mary Ann Balaga Satam, no? Si Rain Ed Harville is watching. Tats Mendez Swelto, good evening. Si Zinjen Malaran, si Haring Adamas, nanood na si Yo. Good evening, Father, na ako'y gamay nga pangutana. Curious lang ko kanang sacramentals ba doon na dugay na wala bang blessing niya na? Hindi po mawala yung blessing. As long as nandyan pa yung matter, yung oil, pa hindi pa na nawala yung pagka-oil niya. Good evening, Father. Si Lisa Pihana, si Juvenia Leopoldo Calabio, at si Virgil Bickert. So, pasalamat na lang tayo sa star sinners natin sa gabing ito. Si 10 stars, si Virgie, si Myra Pilones, 10 stars, si Evelyn Pambi, 10 stars. Si Eden Mirantes Clemente, 50 stars. Salamat po. Mayang gabi, Father. Unsay paid sa deliverance book sa healing prayer para sa akong anak. So, yung healing prayer po, tignan nyo yun sa table of content. Si Glizelle, 200 stars. Si Ate Rosalie, wow, 200 stars ang pinadala ni Ate Rosalie. Si Glizelle, 10 stars. At si Maria Sarmiento, hope you're keeping yourself safe, Father, and God bless. Salamat po. Pinala sa atin ng 200 stars. No? Si Janine GDP, good evening, Father. Pinala sa atin ng 10 stars. Si Army Parajes, lagi ito, 10 stars. Si Artemio Polinar, 10 stars. At si Gina Guevara, nanguna sa pagpadala sa atin ng 10 stars. Good evening, Father. God bless si Bernardo Ibarzabal, si Virgie Burkett, from Germany. Wow! Salamat po. Father, bless makalawat ba ko kasal manggod ko sa huwis pero nagbulag na mi 17 years ago. Kung wala kang iba, go to confession, receive the Holy Communion. Kung wala ka ng iba na kalibyan, pwede ka mag-communion. Dahil hindi na kayo nagkasama for 17 years, diba? Dennis Nunez, good evening. Si Angelita Pace is watching. Si Inday Colomnas, so Dipulo. Si Bibi Dumangas, mayong gabi, Father, from San Juan, Saraballones. Si Emily Cayao, nanood sa atin. At si Ramelito Lopez Catajenas. So yan sa po muna, mag-relive tayo, mag-recharge muna ako. Bago tayo matulog, mga 10 tayo matulog, and then mag-live tayo ng counting oras, mga 15 minutes na. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. God bless.